Hell is full of self-righteous people. Maski yung mga nagsasabing Kristiyano, pagkatapos napaka-self-righteous, tulad po nung na-encounter ko some weeks ago, ay hindi ako pumapasok sa simbahan na yan. Kasi ganito ganyan. Tapos, merong magandang kasino dito sa may bandang Manila. Alam naman na natin kung ano yun, no? Hindi ko nababanggitin dito. And then, syempre, yung aking tiyahin, balikbayan po yun. Parang may katuwaan lang naman na, mamamasyal lang naman doon. Hindi naman po magmamadyong, hindi magsusugal, titignan lang yung place. And then, there was this one woman na sabi niya, ay sorry po, Ika, dahil hindi po ako makakasama sa inyo sa Okada. Kasi born again ako, sabi niya. Parang feeling ko kasi, pag sumama ako doon, parang magagalit ang Panginoon sa akin. Tapos, ito rin yung same woman na sinabihan ko na, oy, mukhang iniingatan niyo yung mga Bibles ninyo. Ay, oo, hindi ko nilalagay kung saan-saan ang mga Bibles ko. Kasi pag nilagay ko, kung saan-saan, baka magalit ang Panginoon sa akin. Kaya ako, ang buhay ko, binabantayan ko, sabi niya. Hindi ako ganito, ganyan. Nag-iingat ako sa pananalita ko para hindi magalit ang Panginoon. So, tingnan niyo yung motivation po nila. Fear, no? Fear. Then I was invited, I think this was 2009, nagtatawanan po kami, pardon me, pardon us. Natawa po talaga kami sapagkat when they invited us, wala naman silang sinabi ano yung mga activities sa loob ng kanilang gawain doon. Mga born again, nagsasabi mga born again sila. Pero medyo kakaiba po, medyo extreme. Sabi nung dating pastor namin, nagsasabi din silang born again pero extreme. They're very extreme to the point na meron silang mga ilang practices na yun nga na-discover po namin na yun po yung iiyak ka. You have to cry. Dahil pag hindi ka nakaiyak, hindi ka makakauwi. Kasi dapat nakaiyak ka raw kasi yung luha mo raw, tanda yun ng pagsisisi. Tapos ang gagawin nila, yuyuko, iiyak. Tapos after ilang minutes, gaganon sila again. Ginawa rin namin kasi na-invite nga kami. Then nagtatawa ng kami ng mga ibang kasama ko. Siyempre, pasimple lang kami, di po ba? Pero nag-invite naman sila sa amin to join them in their anniversary. Kasi mga Americans po yung founder nun mga Amerikano. So, they invited us, tandang-tanda ko 2009. Pumunta po kami Abay, ang daming pagkain. Alam namin ang daming pagkain kasi truck-truck yung mga pagkain na dumadaan Doon kasi doon sa area yon, doon ginagawa yung Bible study namin dati, sabi nila, ay karaming truck doon na dumadaan doon sa simbahan nila kanya. Pero nagkapagtataka nung in-invite po kami, salita ng salita yung isang pastor nila. Ito ang sabi. Tandaan niyo itong sinabi po niya, narinig namin. Sabi niya ganon, anytime darating na ang Panginoon, hindi naman sila nagsasabi ng rapture, anytime darating na ang Panginoon, kanyang ganon. Kaya kung kayo ay naabutan na nagkakasala, kung kayo naabutan na hindi nagbasa ng Bible, ganoon lang po kababaw Kung hindi raw kayo nagbasa ng Bible at hindi ka nag-devotion, maiiwan ka raw. Hindi ka sasama dun sa second coming ng Panginoon. Na sinasabi nila. Then, natawa na naman kami. Siyempre. Then, right after that, napansin namin yung time, 1:00, 1 o'clock na po siya ng hapon. Nandoon pa kami ng 9:30. Hindi pa nagpapakain. Then, sinenyasan ko na yung nag-invite sa akin. 1 o'clock na. Pas inawakan ko yung tiyan ko. Ay, oo, sabi niya. Then, ayan na. Pagkatapos sumenya siya na bulungan yung pastor na matanda. Matanda Although close sa akin yung matandang yon. Bulungan mo. Oo. Lunchtime kanya. So, yun, nagkainan kami. So, ang ginawa namin, sabi ko, sige, sa bahay na lang namin kakainin. Oo, pero bumalik kayo ng hapon kanya. Kasi magre-resume daw yata siya mga 2:30. Okay. Palagay niyo, bumalik pa kami? Ano kami, hilo? Siyempre, hindi na kami bumalik. Pagod din kami sa gawain namin ng umagang yun kasi may church din kami ina-attendan noon. Mas babalik pa kami doon. Anong oras po sila natapos ng gabi? 10 o'clock ng gabi, 10 p.m. Ganun katindi. Yan mga self-righteous. Tapos, ito lang po, yung isang member po nila, mahilig po sa TikTok. Yung tawag dito,
mag-video-video. Ayan na. Ayan, sabi niya. Ako, lagi akong nakapalda, sabi niya. Hindi ako nagpapantalon, magagalit ang Panginoon. Kasi, dapat kung Kristiyano ka, malinis ka sa mata ng Panginoon. Dapat susunod ka sa utos. Ayan, madalas yung sinasabi, habang naka-live yan, ha? As in, wow, kako, wow. Kaya mabigat makinig doon sa mga gano'n na preachings. Kaya may nakalagay po dito sa Biblia. Tingnan po natin sa John chapter 8, verse 24. Tingnan po natin to. John chapter 8, verse 24. Ayan, nababasa na po niyo sa mga thumbnails ninyo, ano? Sa thumbnails. Tingnan niyo sa mga cellphones niyo, sa mga gadgets niyo. Tingnan niyo. Ayan, nababasa niyo po yan ang thumbnails natin. Thumbnail natin, rather. This is why I said to you, that is why I said that you will die in your sins, for unless you believe that I am who I claim to be. For unless you believe that I am who claim to be, you will die in your sins. Ano ba sabi ni Jesus? Ano ba yung claim ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but by me. Ako lang ang daan sa langit. Ngayon, pag self-righteous ka, sino ang daan mo? Yun nakakatakot. Yung devotion mo, yung Bible study mo. Tapos yung nagsabi, yung Bible ko, naku, magagalit ang Panginoon pag saan ko nilalagay. Tapos, sa Okada, niyayaya lang nung tiyahin ko, ayaw na dahil magagalit daw ang Panginoon. Yung mga ganun, self-righteous, magugulat sila dahil, alam ninyo, pag dumating yung physical death na lang po ang pag-usapan natin, pag dumating yung physical death for them, magugulat sila, nasa Hades na sila. Why, Lord? Why? Palagay nyo, sasagutin sila ni Lord? Hindi. Wala na. Wala nang sagutan doon dahil hindi na nila malalaman. Kasi dito lang po sa lupa ang binigay. Tandaan niyo si Lazaro at ang mayaman? Natatandaan niyo po si Lazaro at ang mayaman, di ba? Sabi ng mayaman, Panginoon, ipadala mo si Lazarus doon sa mga kapatid ko para hindi sila mag-end dito sa place na kinalalagyan ko. Uy, sabi ng Panginoon, nagpadala ako doon ng mga manggagawa, nangangaral, no? Nasa kanila kung maniniwala sila o hindi. Dahil pag hindi, mag-e-end din sila dyan. Kanya, okay, ganoon po yun. So, salvation is by grace alone. If you reject the grace of Jesus, tignan ninyo, ang nagdadrive sa kanila takot, imbis na mag-drive yung pag-ibig ng Panginoon, naramdaman mo, Jesus loves you, He died for you, cares for you, embraces you all day. Kahapon may sakit po ako, hindi magandang pakiramdam ko. Ramdam ko ang pagmamahal ng Panginoon. Sabi ko, Lord, ikaw lang talaga ang pag-asa kong gumaling. May gumaling po talaga ako. Not because of anything, but because I believe. Sa cross, tapos na lahat. Yun nandun ang kagalingan natin. Basahin nyo ang Psalm 103, verses 2 to 5. Those were our benefits from the cross of the Lord Jesus Christ. Yun yung mga benepisyo. Aba, kung nagtatrabaho ko sa isang kumpanya at wala kang benefits, ayaw mo, di ba? You really need to have your own benefits so that makapagtrabaho ka ng mas ganado. Di ba? So, ganyan. Anong benepisyo mo? Pero tayo mga Kristiyano, doon sa ginawa ng Lord Jesus sa krus, yung ginawa ni Lord Jesus sa krus, may benefits tayo. Anong unang-una? Sinave tayo sa mga kasalanan natin, pinagaling ang mga karamdaman natin, blines tayo, at nandun yung nirenew yung ating kabataan, nirenew yung mukha natin. At least, maski matanda ka na, dahil sa Panginoon, mukha ka pa rin bata. Yung mga under grace, mukhang bata, kaysa doon sa mga under the law. No? Pero karamihan naniniwala ko na nangangaral ng end times, naniniwala po sa grace. Kasi excited po tayo na dumating na si Jesus. Ka-good vibes ka na ba? Ngayon kung hindi pa, inaanyayahan kita. Dito walang ibang bida kundi si Lord Jesus lamang at makatitiyak ka na mga mensaheng maririnig mo ay magdadala sa iyo sa gloria ng kalangitan. Sapagkat dito walang ibang itatanghal at itataas kundi ang tinapos na gawain ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tapos sapat na po yun para patawarin ang kasalanan natin past, present, future. And now we are totally forgiven. Sa Old Testament, nagtatakip lang ng kasalanan. Well, sa New Testament, nagtatanggal ng kasalanan. Our sins have been removed once for all by Jesus. Kaya, pindutin mo ng subscribe button at maging ka-good vibes na. Thank you. Jesus truly loves us. Thank you, Jesus.